Kapag sinabi ko, tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong yon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ay, Elder, di ba? Binalaan ko yan. Pinalaan ko naman pero hindi nakinig. Ano po sinabi? Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyong pananagutan. At ikaw po nga, share makanyang po. 1 time, 2 times, share ang ke, hepo may kirandom, hindi nakinig. Ano po sinasabi? Pag sila'y namatay, wala ka ng pananagutan. Okay? Pero kung isa ay binalaan mo, kapatid, ang buhay natin ay iram natin sa Diyos. Hindi natin pag-aari. Ang buhay natin ay ang sentro Diyos. Kaya kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nabubuhay ka rito, may purpose. May dahilan. Yes, marami na namatay. Nung nakaraang pandemic, ang daming may namatay. Mapabata, mapamatanda, mapababae o lalaki, o sino man, walang, hindi dumadaan, hindi pinalalagpas ng itong pandemic. Dami po namatay. Magkamag-anak natin, mga kaibigan, kakilala. Napakahirap. Hindi sila nakarinig, hindi sila nabalaan, napaalalanan ng Word of God. Ang co-teacher ko kay Nikingkay, last 2 years siya, may atake niya. Pero asyaran kayo po ng Word of God. Nasyaran ko po siya. Sabi niya, gusto ko ang sarap makinig. Sabi niya, tuloy lang, sige. Bukas, gusto ko pa, sabi niya. Kinabukasan po, tsaka na po, sinabi ng asawa niya, pisang pa-check up. Nanangas po ka rito. Ay, mita siya presyon, matabaya. So, magtakaya po itang asawa na, at maranom na, alas 6 na, at pamitik do. At nangikinatok niya, kinatok niya po nga. Okay. Hirap, mga kapatid. Hindi pwedeng sisharean mo siya. Wala na, nandun na siya sa, nakahimlay na siya. Hindi ka na niya marinig. Habang may buhay, habang buhay pa, share. Teach the Word of God. Okay? So, umpisahan po natin, kapatid. Umpisahan po natin na ibahaginan ang immediate family, yung sa buong pamilya pa lang. Mga kapatid, kaibigan, elder, at kung kapatadakay sa Batista, okay lang yun, pero nag-sharean kayo. Wala mo ng argumento. Oy, at kung kapatada, iglesia. Okay lang yun, mas important, may banding, pero yung testimony mo, pwede nilang pakinggan. Testimony. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano ka naging matatag? Paano ka naging matibay? Kapag yung testimony, narinig din na, set aside na yung katabi na yung mga reliyon. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagpala, nagbigay ng pagpapala. Hindi ako ang mausay, hindi ako ang Diyos ang pinakamataas. Yun, kapatid. Through technology. Daming gumagamit ng cellphone. Share mo. Mamaya, pag-uwi nyo, kaibigan, kumusta na? Ito, okay, alam mo ba? Ganyan, pasok. Okay. Ano ba? Gusto mo bang marinig yung testimony ko? Ay, sige! Gusto mo bang marinig yung testimony? Ay, sige! Anong ginawa ng Diyos? Anong binahagi ng Diyos? Ibahagi mo. Yun ang iniintay ng Diyos. To share the gospel. Ako mismo. Sabi ko, nagsisend ako ng mga verse sa school namin. Tapos sabi, Sir, salamat sa mga message na verses. Ang ganda, nakakalakas, nakaka-encourage. So kapag nagsishare ka ng gospel, yung nakaka-encourage, huwag yung nakaka-discourage. Yung nakakalakas, nakakataba ng puso, hindi yung nagpapabigat ng puso. Kapatid, yun ang hinihintay. Mamaya,
Why not itry mo? Through technology model. Share the gospel.